Isang mahinang pag-click. Iyon lang ang tanging tunog sa loob ng malawak na library. Ang tunog ng pagpasok ng USB sa port ng laptop ni Dante. Para kay Hiraya, ang tunog na yon ay mas malakas pa sa kulog. Ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala at ang mamasa-masang palad na nanginginig habang hawak niya ang mouse. Sa labas, dinig na dinig niya ang maligayang tugtugin ng Pasko, ang tawanan ng mga bisita ng Montenegro, ang tilian ng mga pinsan ni Dante na nalasing na sa mamahaling champagne. Isang perpektong gabi ng Pasko, isang perpektong pamilya, isang perpektong buhay, lahat kasinungalingan. Tumingin si Hiraya sa progress bar sa screen, 10%. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Ang mga file na kinokopya niya, mga spreadsheet, bank record, mga dokumentong may code, ang tanging susi niya para makalaya. Napatayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Hinawi ng bahagya ang makapal na kurtina. Mula roon, kitang-kita niya ang kanyang asawa, si Dante Montenegro, na nakikipagtawanan sa isang senador. Gwapo, makisig, perpekto sa kanyang mamahaling suit. Ang lalaking tinitingala ng lahat. Ang lalaking bumubugbog sa kanya kapag walang nakatingin. Napahawak si Hiraya sa kanyang tiyan. Isang munting sikreto na siya pa lang ang nakakaalam. Isang munting buhay na kailangan niyang iligtas. Bumalik siya sa laptop. 30%. Ang bilis ng tibok ng puso niya ay hindi na normal. Magmadali ka. Magmadali ka. Bulong niya sa sarili. Narinig niya ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Napapikit siya. Nanigas ang buo niyang katawan. Hindi. Hindi ngayon. Please. Narinig niya ang pag-click ng lock. Huli na siya. My love? Ang boses ni Dante. Malambing. Mapaglaro. Isang kasinungalingan. Dahan-dahan siyang lumingon. Pilit nang ngumiti. Dante, nandito ka pala. Akala ko busy ka sa mga bisita. I can never be too busy for my beautiful wife. Sabi ni Dante, papalapit sa kanya. Ang amoy ng kanyang pabango at mamahaling alak ay sumakal sa hangin. Bakit ka nag-iisa rito? Hindi mo ba nagugustuhan ng party? Hindi, okay lang. Medyo nahilo lang ako. Nagpapahangin lang. Pagsisinungaling niya, dahan-dahang isinasara ang laptop. Pero nakita iyon ng mga mata ni Dante. Ang mga matang kayang makita ang lahat. Ngumiti ito, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Ano yan? Wala. Chinek ko lang ang email ko. Ganoon ba? Sabi ni Dante. Lumapit pa siya. Isang hakbang, 2 hakbang, hanggang sa nasa likod na niya ito. Naamoy niya ang panganib. Alam mo namang ayaw kong pinapakialaman ng mga gamit ko, di ba, Hiraya? Bulong nito sa kanyang tainga. Ang boses na dating nanghaharana sa kanya ay ngayoy puno ng lason. Hinawakan nito ang kanyang braso, mahigpit, masakit. Di Dante, nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga, sabi nito. At sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang laptop at ibinukas. Nakita nito ang nakailaw pang USB. Nagbago ang mukha ni Dante. Ang pekeng ngiti ay naging isang maskara ng galit. Ang mga mata niya ay nanlilisik na parang isang demonyo. Ano to? Hindi siya sumagot. Nanginginig lang ang kanyang mga labi. Tinanong kita, ano to? Sigaw niya at ibinalibag ang laptop sa sahig. Ang tunog ng nabasag na screen ay sumira sa katahimikan. Hinila siya ni Dante palayo sa mesa, patungo sa gitna ng silid. Akala mo matatakasan mo ako? Akala mo ganoon kadali? Matapos lahat ng ibinigay ko sa'yo? Bitawan mo ako, sigaw ni Hiraya. Pilit na kumakawala. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napadaing siya sa sakit at naramdaman niya ang mainit na likido sa kanyang labi. Dugo.
Wala kang utang na loob, sigaw ni Dante. Itinulak siya nito ng malakas. Bumagsak si Hiraya sa sahig. Tumama ang kanyang likod sa isang antigong estante ng libro. Nahulog ang ilang mga libro sa paligid niya. Sinubukan niyang bumangon pero sinipa siya ni Dante sa tagiliran. Aray! Napahawak si Hiraya sa kanyang tiyan. Pilit na iniikot ang kanyang katawan para protektahan ito. Wag. Pakiusap. Wag. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay humahalo sa dugo sa kanyang mukha. Ang baby ko! Ang baby ko! Tumawa si Dante, isang tawang walang kagalakan. Nagmamakaawa ka ngayon? Saan ang tapang mo kanina? Ha, Hiraya? Itinaas ni Dante ang kanyang paa. Handa na siyang sipain muli. Napapikit na lang si Hiraya. Hinahanda ang sarili sa sakit. Pero walang dumating. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang malaking anino ang tumatakip sa kanya. Nakita niya ang isang pares ng itim na bota, isang maluwag na pulang pantalon, isang malaking tiyan na may itim na sinturon. Nanginginig siyang tumingala. Nakatayo sa pagitan nila ni Dante ang isang lalaking nakasuot ng costume ni Santa Claus. Nananaginip ba siya? Bunga lang ba ito ng sakit? Dahan-dahang lumuhod ang Santa Claus. Amoy cookies at luma ng aparador ang costume nito. Inabot nito ang kamay para tanggalin ang makapal at puting balbas. At nakita ni Hiraya ang mukha sa likod nito. Isang mukhang pagod, puno ng gulat at hindi makapaniwala. Ang kanyang biyenan, si Lino Alcantara. Nakatitig si Lino sa duguan at pasapasang mukha ni Hiraya. Pagkatapos ay tumingin ito sa sarili niyang anak na para bang ngayon niya lang ito nakita. Dumagundong ang boses ng matanda sa buong silid, puno ng galit na hindi pa naririnig ni Hiraya kailanman. Dante, anong ginagawa mo? Ang huling natatandaan ni Hiraya ay ang galit sa mga mata ng kanyang biyenan. Pagkatapos noon, ang lahat ay malabo na. Isang magulong tanawin ng mga sumisigaw na boses, ang pagmamadaling isinakay siya sa isang sasakyan at ang malambot na yakap ng leather seat habang papalayo sila sa mansyon na tinawag niyang tahanan. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, nasa isang silid na siya na hindi pamilyar. Puti ang lahat. Ang pader, ang kumot, ang unan. May amoy ng gamot sa hangin. Isang mata ng lalaki na nakaunipormeng puti ang marahang naglilinis ng sugat sa kanyang labi. Dahan-dahan lang, Ma'am Hiraya, sabi nito sa mahinang boses. Si Dr. Santos, ang personal na doktor ng mga Alcantara. Nilibot niya ang kanyang paningin. Nakaupo sa isang silya sa sulok ng silid si Lino. Wala na ang costume ni Santa Claus. Nakasuot ito ng simpleng puting polo shirt. Pero bakas sa gusot nito at sa pagod sa kanyang mukha ang kaguluhan ng mga nagdaang oras. Nang makita niyang gising na si Hiraya, agad itong tumayo at lumapit. Hiraya, anak, kamusta ang pakiramdam mo? Hindi siya sumagot. Ano ang sasabihin niya? Na masakit ang buo niyang katawan? Na parang dinudurog ang puso niya? Napayuko na lang siya. May konting pasa sa tagiliran at braso, paliwanag ni Dr. Santos, at itong sugat sa labi. Mabuti na lang at walang anumang internal injury. Pero kailangan nating i-check. Ang baby, halos pabulong na sabi ni Hiraya, ang boses niya'y basag. Okay lang po ba ang baby ko? Nagkatinginan si Dr. Santos at si Lino. Kinuha ng doktor ang isang maliit na aparato mula sa kanyang bag. Huwag kang mag-alala, iha. Titingnan natin. Habang inihahanda ng doktor ang gamit, naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga mata. Naalala niya ang lahat. Ang bawat sampal, bawat tulak, bawat salitang masakit na binitawan ni Dante. Hindi ito ang unang beses. Isang taon na ang nakalipas. Isang mamahaling bote ng red wine ang aksidenteng natapon ni Hiraya sa puting carpet.
Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Dante. Kinabukasan, sinabi niya sa mga kaibigan na naaksidente siya sa hagdanan. Tinakpan ng isang bagong diamond bracelet ang pasa sa kanyang braso. 6 na buwan ang nakalipas. Nagselo si Dante sa isang business partner na ngumiti sa kanya. Kinulong siya nito sa kwarto buong gabi. Kinabukasan isang bagong kotse ang naghihintay sa garahe na may kasamang card na nagsasabing, "I'm sorry my love." Paulit-ulit. Paulit-ulit niyang niloloko ang sarili. Tinatanggap ang mga regalo, pinaniniwalaan ang mga pekeng pangako dahil mas madaling magpanggap na perpekto ang lahat. "Heto na," sabi ni Dr. Santos na pumutol sa kanyang pag-iisip. Naramdaman niya ang malamig na gel sa kanyang tiyan at pagkatapos, narinig niya ito. Isang mabilis, ritmikong tunog. Thump, 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 thump. Ang tibok ng puso ng kanyang anak. Napahagulhol si Hiraya. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Isang malakas, nakakabinging pag-iyak na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ligtas. Ligtas ang anak niya. Malakas at malusog ang tibok ng puso niya, Hiraya. Nakangiting sabi ng doktor. Nang matapos ang doktor at iwanan silang dalawa ni Lino, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. "Patawarin mo ako, Hiraya." Nagulat si Hiraya sa sinabi ng biyanan. "Nakayuko ito. Ang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa." "Wala po kayong kasalanan, sir." "Ako," mariing sabi ni Lino. Tumingin ito sa kanya at nakita ni Hiraya ang luha sa mga mata nito. "Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpalaki sa kanya. Binigay ko ang lahat ng gusto niya. Pera, kapangyarihan, luho. Akala ko, iyon ang magpapasaya sa kanya. Akala ko, yun ang paraan para bumawi sa mga pagkukulang ko bilang ama." Umiling-iling ito. Pero nagkamali ako. Pinalaki ko siyang isang halimaw na naniniwalang pag-aari niya ang lahat. Pag-aari niya ang mundo at pag-aari ka niya. Hindi kumibo si Hiraya. Hinayaan niya lang itong magsalita. "Pangako, Hiraya," sabi ni Lino. Ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi na niya muling masasaktan pa. "Ikaw at ang apo ko, poprotektahan ko kayo kahit anong mangyari." Nang gabing iyon, matapos uminom ng gamot, dinala siya ni Lino sa isang guest room. Iniwan siya nito para makapagpahinga. Tumayo si Hiraya at dahan-dahang lumapit sa salamin. Doon, nakita niya ang sarili. Ang basag na labi, ang namumulang marka ng sampal sa pisngi, ang walang buhay na mga mata. Ito ba ang babaeng pinangarap niyang maging? Isang magandang manika na nakatira sa isang gintong hawla, basag at sira sa loob. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang munting tibok ng puso na narinig niya kanina ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi lang ito para sa kanya. Para ito sa kanila. Tinitigan niya ang babae sa salamin at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na niya ito kinilala. Ngunit hindi na siya natakot. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong kasing tigas ng diamante. Hindi na siya babalik. Hinding-hindi na. Habang iniisip niya iyon, umilaw ang cellphone na naiwan niya sa kanyang bag. Kinuha niya ito. Sunod-sunod na mensahe mula kay Dante. "Dante, my love, where are you? Umuwi ka na. Mag-usap tayo." "Dante, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Please, Hiraya." "Dante, it was a mistake. I love you so much." "Dante, damn it. Hiraya, sagutin mo ako." Napatitig siya sa huling mensaheng pumasok at nanlamig ang buo niyang katawan. "Dante, sumagot ka, Hiraya. O baka gusto mong malaman ng buong mundo ang mga sikreto mo?" Wala na ang costume ni Santa Claus. Nakatayo si Lino Alcantara sa gitna ng kanyang private conference room sa penthouse ng Montenegro Corp.
Ang malambot na pulang tela ay napalitan ng isang plantsadong kulay abong suit. Ang maligayang diwa ng Pasko ay napalitan ng malamig at matigas na determinasyon. Sa harap niya ay nakaupo ang tatlo sa pinakamagagaling na abogado sa bansa. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat at seryoso. "I want everything," sabi ni Lino. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. "Annulment, a restraining order effective immediately, at lahat ng ebidensyang kailangan para masigurong hindi na niya muling malalapitan pa si Hiraya." "Sir Lino, gagawin po natin ang lahat," sabi ni Attorney Romero, ang pinakabeterano sa kanila. "Pero alam nating hindi ito magiging madali. Dante Montenegro is a public figure. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon at pera niya." "I have more money. I have more connections," sagot ni Lino, hindi natitinag. "Ginamit ko ang kapangyarihan ko para itayo ang imperyong ito. Ngayon, gagamitin ko ang lahat ng iyon para wasakin ang isang bahagi nito na naging cancer." May kumatok sa pinto at pumasok ang kanyang executive assistant. Dala-dala ang isang brown na folder. Inilapag niya ito sa mesa at mabilis na umalis. "Ito ang report mula sa private investigator na kinuha ko," sabi ni Lino habang binubuksan ang folder. Habang binabasa niya ang mga pahina, unti-unting naniningkit ang kanyang mga mata. Ang galit na naramdaman niya noong gabing iyon ay muling nag-aalab, mas matindi pa kaysa dati. Dummy corporations, offshore accounts, mga transaksyon na hindi maipaliwanag. Ang mga dokumentong nakuha ni Hiraya ay simula pa lang pala. Ang krimen ng kanyang anak ay hindi lang pananakit sa asawa. Ito ay isang malawak at maduming operasyon. "Diyos ko!" Mahinang bulong ni Lino sa sarili. "Anong pinaggagawa mo, Dante?" Mariing ibinagsak ni Lino ang folder sa lamesa. Nag-echo ang tunog sa conference room. Hindi lang ito tungkol kay Hiraya. May mas malaki pa tayong problema. Biglang tumunog ang kanyang private line. Isang numero lang ang nakarehistro doon, ang kanyang anak. Sinensyasan niya ang mga abogado na manahimik. Kinuha niya ang telepono. "Ano?" "Well, that's not a very nice way to greet your only son, Dad." Narinig niya ang mapanuyang boses ni Dante sa kabilang linya. Walang bakas ng pagsisisi. "Wala na akong anak," malamig na sagot ni Lino. Tumawa si Dante. "Oh, please. Huwag ka ngang magpanggap na santo. You made me this way. You, with your impossible standards, your constant disappointment. Ngayon, may bago kang paborito? Ang pobreng si Hiraya? Huwag mong babanggitin ang pangalan niya." Banta ni Lino. "Bakit? Masakit ba? Masakit malaman na mas pinili niya ang tulong mo kaysa sa pagmamahal ko?" Patuloy ni Dante. "Good luck sa inyo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng publiko. Ang isang respetadong businessman o ang isang asawang may problema sa pag-iisip. Anong ibig mong sabihin?" "Just watch the news, old man," sabi ni Dante bago ibaba ang tawag. Kinutuban si Lino ng masama. Kinuha niya ang remote at binuksan ang malaking TV screen sa pader. Inilipat niya ito sa isang sikat na entertainment news channel. At doon nakita niya ang mukha ni Hiraya, isang stolen shot na kuha sa labas ng ospital, ang nakabandera sa screen. At sa ilalim nito, isang malaking headline. "Hiraya Montenegro? Nag-meltdown? Away mag-asawa. Nauwi sa eskandalo." Mabilis niyang kinuha ang kanyang tablet at nag-search online. Sunod-sunod na artikulo mula sa mga tabloid at gossip sites. Asawa ng bilyonaryo, may problema sa pag-iisip? Source: Hiraya, madalas magwala dahil sa selos. Dante Montenegro, sinusubukang tulungan ang asawa sa kanyang sakit. Mga kasinungalingan. Lahat gawa-gawa. Pero mabilis kumalat
Nagmamadali siyang bumalik sa safe house kung nasaan si Hiraya. Naabutan niya itong nakaupo sa sala, tahimik na nanonood din ng balita. Bakas sa mukha niya ang gulat at sakit. Hiraya! Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagsusumamo. Sir, bakit? Bakit nila ginagawa to? Umupo si Lino sa tabi niya. Gusto niyang magalit. Gusto niyang manuntok. Pero kailangan niyang maging malakas para sa babaeng ito. Huwag kang maniwala sa mga yan. Kasinungalingan lahat yan. Gawa-gawa lang ni Dante. Pero naniniwala ang mga tao? Hindi, sabi ni Lino. Pilit nang ngumingiti para itago ang sarili niyang pag-aalala. Ang katotohanan ang mananaig. Pangako yan. Biglang nag-cut sa commercial ang palabas para sa isang exclusive interview. At lumabas ang mukha ni Dante sa screen. Nakaupo siya sa isang magandang silya. Ang mga mata niya ay mamula-mula na parang galing sa yak. Nagsalita ang interviewer. Mr. Montenegro, the whole nation is shocked. What can you say about the allegations? Huminga ng malalim si Dante at tumingin ng diretso sa kamera. Ang mukha ay puno ng pekeng kalungkutan. Mahal na mahal ko ang asawa ko, sabi niya, habang isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. I love my wife very much. Ang lahat ng ito ay sintomas lang ng kanyang karamdaman. I am not her enemy. I am her husband, and I will do everything to help her. Napatulala si Hiraya sa screen ng telebisyon. Ang mga pekeng luha ni Dante. Ang kanyang mga salitang puno ng pekeng pag-aalala. Bawat galaw, bawat hikbi ay isang perpektong pag-arte. Kilala niya ang lalaking yon. Nakita na niya ang tunay na galit sa mga mata nito. At malayong malayo iyon sa malungkot na imaheng ipinapakita niya ngayon sa buong bansa. Patayin mo na yan. Utos ni Lino at agad namang pinatay ng isang katulong ang telebisyon. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay kanina. Mga sinungaling, bulong ni Hiraya sa sarili. Paano? Paano niya nagagawa to? Dahil wala siyang konsensya. Sagot ni Lino, ang panga nito ay naninigas sa galit. Huwag kang mag-alala, Hiraya. Hindi natin sila hahayaang manalo. Pero habang sinasabi yun ni Lino, ang mga kamay ni Hiraya ay nanginginig na hinahanap ang kanyang cellphone. It's a bad idea, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Huwag mong tingnan. Pero hindi niya napigilan. Binuksan niya ang kanyang social media account at bumungad sa kanya ang isang bagyo. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Ang mga komento ay umabot na sa libo-libo. Kawawa naman si Sir Dante. All he does is love his wife. Halata namang gold digger yang babae. Ngayong nakuha na ang gusto, nag-iinarte. Look at her eyes. May pagkabaliw talaga. For sure, may mental problem yan. Sana all na lang mayaman na asawa. Inarte pa. Kung ako yan, I'll stay quiet and enjoy the money. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura. Ang mga taong hindi siya kilala. Mga taong walang alam sa mga pasa na tinago niya. Sa mga luhang pinalis niya sa gabi, ay hinuhusgahan siya na parang sila ang nakakaalam ng buong katotohanan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan na matagal na niyang hindi nakikita. Si Clarice, ang dati niyang matalik na kaibigan noong college. Sinagot niya ito. Umaasang makarinig ng isang boses na kakampi sa kanya. Clarice? Hiraya. Oh my God. I saw the news. Are you okay? Hindi. Mahinang sagot ni Hiraya. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi ako okay. Ano ba kasing nangyari? Sabi sa balita, may pinagdadaanan ka raw? Hindi totoo yon, Clarice. Sinaktan niya ako. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sinaktan? Baka naman, nag-away lang kayo? Alam mo na,
Baka nag-a-adjust ka lang sa married life? Ganyan talaga minsan. Sayang naman, Hiraya. Dante is a good catch. Ang daming nagkakandara pa dyan. Nanlamig si Hiraya. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, baka naman dapat pag-usapan niyo to privately. Nakakahiya sa pamilya niyo. Bumalik ka na sa asawa mo. Solve your problems. Huwag mo nang palakihin pa. Hindi na nakasagot si Hiraya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tawag. Pati si Clarice. Pati ang kaibigan niya. Mas pinaniwalaan pa niya ang isang interview sa TV kaysa sa kanya. Pumasok si Lino sa silid, kasama si Attorney Romero. Baka sa mukha ng abogado ang pag-aalala. Hiraya, sabi ni Attorney Romero, may bagong mosyon ang kampo ni Dante. They are formally requesting a psychological evaluation for you. Parang gumuho ang mundo ni Hiraya. Iyon na, ang plano ni Dante. Ipipinta siya nitong baliw para walang maniwala sa kanya. Bigla, naramdaman niyang hindi siya makahinga. Ang mga pader ay tila lumalapit sa kanya. Ang mga boses ni Lino at ng abogado ay unti-unting humihina at lumalayo. Hiraya, napahawak siya sa kanyang dibdib. Umiikot ang kanyang paningin. Ang mga komento, ang tawag ni Clarice, ang psychological evaluation, lahat ay sabay-sabay na dumadagan sa kanya. Tubig! Kumuha kayo ng tubig! Narinig niyang sigaw ni Lino. Hiraya, huminga ka ng malalim. Sabi ni Lino, hinawakan nito ang kanyang balikat para i-ground siya. Look at me. Focus on my voice. Breathe. Pilit niyang sinunod. In, out, in, out. Nang unti-unti nang kumalma ang kanyang paghinga, naramdaman niya ang mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamahinang babae sa buong mundo. Marang kinuha ni Lino ang cellphone mula sa kanyang kamay. Hindi mo kailangan ito ngayon. Sabi nito sa malumanay, ngunit desididong boses. Ibinigay nito sa kanya ang isang luma at simpleng telepono. Ito muna ang gamitin mo. Walang internet. Walang social media. Ang mga numero lang namin ng abogado mo ang nakasave dyan. Tumingin siya sa matanda. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang kailangan mo ngayon ay kapayapaan, sabi ni Lino. Para sa'yo at para sa baby. Pero ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, tumunog ang telepono ni Lino. Sinagot niya ito at habang nakikinig, nakita ni Hiraya kung paano nagbago ang mukha ng kanyang biyenan. Ang balat nito ay namutla at ang panga ay nanigas. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumitig si Lino kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi niya mabasa. Ano po yon, sir? Tanong ni Hiraya. Kinakabahan. Huminga ng malalim si Lino, tila naghahanda para sa isang masamang balita. Nag-file si Dante ng petisyon. Sabi nito, ang boses ay mabigat. Para sa sole custody ng magiging anak ninyo. Ang dahilan niya ay ang mental instability mo. Nakatayo si Dante Montenegro sa harap ng floor-to-ceiling window ng kanyang opisina. Hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Mula sa itaas, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na abot kamay niya. Tagumpay, kapangyarihan, pag-aari niya ang lahat ng ito. Isang mahinang namngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi habang iniinom ang alak. Ang interview kagabi ay isang masterpiece. Ang kanyang PR team ay mahusay. Ang publiko ay kumagat sa pain. Ang imahe ng isang nag-aalalang asawa na biktima ng isang asawang hindi balanse ang pag-iisip. Perfect. Bulong niya sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkakagulo ang lahat. Ginagawa lang naman niya ang dapat. Si Hiraya ay pag-aari niya. Ang asawa ay dapat sumunod sa kanyang lalaki. Ganoon ang turo sa kanya ng buhay.
pumasok ang kanyang abogado, si Attorney Sandoval, isang lalaking kasing kinis at kasing mahal ng kanyang leather shoes. "Everything is going according to plan, Dante," sabi nito. "The custody petition will shake them. Public opinion is on our side." "Good," simpleng sagot ni Dante, hindi lumilingon. "Make sure she gets the message. She can't win." Umupo si Dante sa kanyang malaking silya at ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa nakaraan. 10 taong gulang siya noon. Nag-uwi siya ng isang report card na may isang grade na 89 sa math. Ang iba ay lahat nasa 90s. Ipinakita niya ito sa kanyang ama, si Lino, na umaasang makakatanggap ng papuri. Tinitigan lang ni Lino ang papel. An 89? Why is it not a 90, Dante? A Montenegro does not settle for almost. A Montenegro aims for perfection. Walang ngiti. Walang tapik sa balikat. Tanging ang bigat ng pagkadismaya. Naikuyom ni Dante ang kanyang kamao. Ang buong buhay niya ay isang walang katapusang paghahabol sa approval ng kanyang ama. Isang approval na hindi niya kailanman nakuha. 15 taong gulang siya. Nakita niyang umiiyak ang kanyang ina sa hardin. Tahimik. Walang tunog. Tanging mga luha lang ang dumadaloy sa pisngi nito. Tinanong niya kung bakit. "Your father. He just wants everything to be perfect," bulong nito. "The house, the parties, the business, even me. Nakakapagod maging perpekto palagi, anak." Noong gabing iyon, narinig niya silang nag-aaway. Ang boses ng kanyang ama, kalmado pero may diin, na nagrereklamo tungkol sa isang maling bulaklak sa centerpiece ng hapunan. Ang boses ng kanyang ina, pagod at basag, na nagmamakaawang intindihin naman siya. Noon niya natutunan, ang pag-ibig ay kontrol. Ang kapangyarihan ay ang kakayahang gawing perpekto ang lahat sa paligid mo, kasama na ang mga tao. Ang kanyang ama ay naging malambot. Hinayaan niyang makita ng kanyang ina ang kahinaan niya. Isang pagkakamali na isinumpa ni Dante na hindi niya gagawin. Si Hiraya, maganda siya. Elegante. Ang perpektong asawa para sa isang Dante Montenegro. Isang palamuti, isang tropeyo. Pero nag-umpisa siyang magkaroon ng sariling isip. Nag-umpisa siyang questionin ang mga desisyon niya. Ang pangingialam niya sa kanyang mga file, iyon na ang huling patak. Iyon ay pagtataksil. At ang pagtataksil ay dapat parusahan. Tiningnan niya ang isang litrato ni Hiraya sa kanyang cellphone. Ang litrato ay kuha noong kanilang honeymoon. Nakangiti ito. Ang mga mata ay kumikinang sa pag-ibig. Pero hindi pag-ibig ang nakita ni Dante. Ang nakita niya ay isang magandang bagay na pag-aari niya. Isang bagay na kinuha mula sa kanya. At kailangan niya itong bawiin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Isang burner phone. "Nagawa mo na ba?" tanong niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Yes, sir. Papunta na roon," sagot ng boses. "Good," sabi ni Dante. "Gawin mo na ang pinapagawa ko. Oras na para sirain hindi lang si Hiraya, kundi pati ang matanda." Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang silya, isang pakiramdam ng kapangyarihan, ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang tama. Ito ang nararapat. Ipapakita niya sa kanila. Ipapakita niya sa kanyang ama na siya, si Dante ang mas malakas. Siya ang may kontrol. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng meeting si Hiraya at Attorney Romero sa safe house, isang delivery man ang dumating. May dalang isang ordinaryong brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. "Ano yan?" tanong ni Hiraya. Nagkibit balikat si Attorney Romero at maingat na binuksan ito. Sa loob, may ilang piraso ng papel, mga lumang dokumento, photocopies. Tinitigan ito ng abogado at unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Tumayo siya
at inilapag ang mga papel sa harap ni Hiraya. Hiraya, I think you need to see this. Tumingin si Hiraya sa dokumento at ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Ito ay isang kontrata para sa isang proyektong nagsimula 5 taon na ang nakalipas. Isang proyektong alam niyang isa sa mga unang ginamit ni Dante para sa money laundering. At sa ilalim ng pahina, sa tabi ng pirma ni Dante, ay may isa pang pirma. Isang pamilyar na pirma. Ang pirma ng taong nangakong poprotekta sa kanya. Ang pirma ni Lino Alcantara. Parang may bumara sa lalamunan ni Hiraya. Nakatitig siya sa pirma sa ilalim ng dokumento at ang buo niyang katawan ay nanlamig. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito pagkakahawig. Kilalang kilala niya ang pirma na yon. Malakas, matatag, puno ng awtoridad. Nakita na niya ito sa hindi mabilang na mga birthday card at mga regalo. Ang pirma ni Lino Alcantara. Ano to? Nagawa niyang itanong. Ang boses ay halos hindi marinig. Ito ang tinatawag nilang game changer, Hiraya. Sabi ni Attorney Romero, ang muka ay seryoso. This document is a guarantee signed by Lino Alcantara 5 years ago for the Emerald Point Project. Isa ito sa mga proyektong iniimbestigahan natin. Kung totoo ito, ibig sabihin, may alam siya. At kung may alam siya, hindi lang siya witness. Accomplice siya. Accomplice. Kasabwat. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hiraya na parang isang basag na kampana. Ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking nangakong poprotektahan siya. Ang Santa Claus na dumating noong pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Kasabwat siya ng demonyo? Hindi. Hindi totoo yan. Umiling si Hiraya. Pilit na kinukumbinsi ang sarili. Peke yan. Gawa-gawa lang ni Dante. Iyon din ang inaasahan ko, sabi ng abogado. Pero ipina-verify na namin sa isang handwriting expert. Mukhang authentic, Hiraya. This changes everything. Kasabay ng pagyanig ng kanyang mundo ay ang pag-vibrate ng cellphone ng abogado. Kinuha niya ito, tiningnan ang screen at napamura. Ipinakita niya ang screen kay Hiraya. Isang breaking news alert mula sa isang major news network. Lino Alcantara, protektor o kasabwat, eksklusibong dokumento, lumabas. Sumunod ang mga larawan, ang dokumento, ang 2 pirma, naka-zoom in, ang kay Dante at ang kay Lino. Ang bomba ay sumabog na at ang target ay hindi lang siya, kundi pati ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya. Parang narinig ni Hiraya ang pagbukas ng pinto sa labas, ang mga nagmamadaling yapak at ang isang pamilyar na boses. Hiraya! Pumasok si Lino sa silid. Ang muka ay namumutla at ang paghinga ay habol. Hawak niya ang sarili niyang cellphone. Kitang-kita na nabasa na rin niya ang balita. Huwag kang maniwala dyan, sabi niya kaagad. Ang boses ay puno ng desperasyon. Patibong yan. Pinikot nila ako. Hindi umimik si Hiraya. Tinitigan niya lang ang biyenan. Ang mga mata niya ay blangko. Hindi ko matandaan na pinirmahan ko yan. Patuloy ni Lino. Lumalapit sa kanya. O kung pinirmahan ko man, nilin lang nila ako. Alam mo kung gaano karaming papeles ang pinipirmahan ko araw-araw. Baka isiningit lang nila yan. Ganoon din po ang sinasabi niya noon. Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ni Hiraya ng mahina at malamig. Natigilan si Lino. Ano? Si Dante, sabi ni Hiraya. Sa wakas ay tumingin sa mga mata ni Lino. Kapag nahuhuli ko siyang may kasinungalingan, ganyan din ang sinasabi niya. It's not what it looks like. They're trying to destroy me. Believe me, not them. Hiraya, iba ito. Pagmamakaawa ni Lino. Alam mo yan. Umiling si Hiraya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labing may sugat pa.
Hindi ko na po alam. Ang alam ko lang, lahat ng lalaking Montenegro, magaling magsalita, magaling mangako, at magaling manloko. Ang sakit sa mga mata ni Lino ay halos pisikal, para siyang sinaksak. Huwag mo akong itulad sa kanya. Bakit hindi? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay unti-unting tumitigas. 5 taon, Sir Lino. 5 taon na niyang ginagawa ito. At ang pirma niyo ang nagbigay daan sa isa sa mga una niyang proyekto. Paanong hindi niyo napansin? O, baka naman nagbubulag-bulagan lang kayo noon? Hindi nakasagot si Lino. Ang katahimikan niya ay parang isang pag-amin. At doon, gumuho ang huling piraso ng pag-asa sa puso ni Hiraya. Ang Santa Claus niya ay peke rin pala. Gusto ko na pong mapag-isa, sabi ni Hiraya. Ang boses ay walang emosyon. Hiraya, pakiusap. Umalis na po kayo, sabi niya. Hindi na tumitingin dito. Narinig niya ang mabigat na paghinga ni Lino. Ang mga yapak nitong papalayo. Ang pag-click ng pagsara ng pinto. Naiwan si Hiraya sa katahimikan. Kasama si Attorney Romero na hindi alam ang sasabihin. Kinuha ni Hiraya ang kopya ng dokumento. Tinitigan niya ang 2 pirma. Ang ama at ang anak. Magkasama. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero wala nang luhang lumabas. Naubos na. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Dati, ang presensya ng kanyang anak ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngayon, parang isang mabigat na responsibilidad na hindi niya alam kung paano kakayanin ng mag-isa. Umupo siya sa silya, sa gitna ng silid, na biglang parang naging napakalawak at walang laman. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang mapagkakatiwalaan. Siya na lang. Inilapit niya ang kamay sa kanyang tiyan at sa katahimikan ng silid, isang bulong lang ang narinig. Anak, tayong 2 na lang ang magkasama ngayon. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang mahaba at walang katapusang panaginip. Hindi na lumalabas si Hiraya sa kanyang kwarto. Ang makapal na kurtina ay palaging nakasara, na hinaharangan ng anumang sinag ng araw na sumusubok pumasok. Ang pagkain na inihahanda para sa kanya ay nananatiling malamig at hindi nagagalaw sa labas ng kanyang pinto. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang bigat ng kanyang kumot. Hindi na niya sinasagot ang mga tawag ni Attorney Romero. Para saan pa? Anong ipaglalaban niya kung ang pundasyon ng kanyang kaso, ang tulong ni Lino, ay gumuho na rin? Pakiramdam niya, nalulunod siya. Nalulunod sa mga kasinungalingan, sa pagtataksil. Sa sarili niyang kahinaan, ang buong mundo ay kumakalaban sa kanya. Ang pamilyang pinasukan niya ay isang pugad ng mga ahas. At siya, ang tangang daga na pumasok dito, ay nag-iisa na ngayong naghihintay na makain. Minsan, sa gitna ng gabi, napapaginipan niya si Dante. Ngumingiti ito sa kanya. Inaalok ang kanyang kamay. Sa panaginip, tinatanggap niya iyon. At pagkatapos ay dahan-dahan, itong humihigpit. Dinudurog ang kanyang mga buto habang tumatawa ito ng malakas. Nagigising siyang humihingal. Ang puso niya ay kumakabog at ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Isang hapon, may kumatok sa kanyang pinto. Isang katulong. Ma'am Hiraya, may nagpadala po nito para sa inyo, sabi nito. Iniaabot ang isang simpleng puting sobre. Kinuha niya ito. Walang pangalan, walang address. Binuksan niya. Isang piraso ng papel lang ang laman, isang numero ng telepono, at isang pangungusap. If you want peace, call this number. ASAS Attorney Sandoval, ang abogado ni Dante. Nanginginig niyang tinitigan ang numero. Isang tukso. Isang madaling paraan para tapusin na ang lahat ng ito. Ilang oras siyang nakatitig lang doon, nag-iisip.
Pinaglaruan niya sa isip ang mga posibleng mangyari. Kapayapaan, katahimikan, malayo sa lahat ng ito. Sa huli, kinuha niya ang simpleng teleponong ibinigay ni Lino at mano-manong tinipa ang numero. Sandoval speaking. Sagot ng isang professional na boses. Sa si Hiraya to? Sabi niya. Ang sarili niyang boses ay parang hindi kanya. Mrs. Montenegro, I was expecting your call. Sabi ng abogado, walang bakas ng pagkagulat. Let me be direct. My client, Mr. Dante Montenegro, is willing to offer you a settlement. Hindi umimik si Hiraya. He will drop all petitions. The annulment will be processed quietly. No questions asked. He will provide you with a very generous financial package, a new life, a house in any country you choose. You will live in luxury for the rest of your life. Parang isang panaginip, isang napakagandang panaginip. Anong kapalit? Tanong niya. Alam na mayroong kapalit. Simple, sabi ni Attorney Sandoval. You will retract all your statements against him. You will sign a non-disclosure agreement and you will give him full and uncontested custody of the child. Parang isang suntok ang huling mga salita. Ibaba ang lahat. Kalimutan ang lahat. At iwanan ang kanyang anak. He believes this is for the best. Patuloy ng abogado. Given your current emotional state, the child will be raised as a Montenegro with all the privileges that come with it. He will be loved. He will be taken care of. Hindi mo na kailangang problemahin pa. Hindi na kailangang problemahin pa ang kanyang anak. Isang problema. Pagkatapos ng tawag, ibinagsak ni Hiraya ang telepono. Nahiga siya sa kama, niyakap ang kanyang sarili at sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, umiyak siya ng umiyak. Sumuko ka na, sabi ng isang boses sa isip niya. Pagod ka na. Hindi mo kaya ito mag-isa. Ito na ang tanging paraan. Bigyan mo ng magandang buhay ang anak mo. Isang buhay na hindi mo kayang ibigay. Halos maniwala na siya. Halos tanggapin na niya ang pagkatalo. Habang nakahiga siyang umiiyak, naramdaman niya ito. Isang mahinang pitik mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Natigilan siya. Sinundan pa ito ng isa. Mas malakas, isang maliit na sipa, ang kanyang anak. Nagpaparamdam na nandyan siya. Napahawak si Hiraya sa kanyang tiyan. Ang lahat ng ingay sa kanyang isip, ang mga kasinungalingan, ang mga banta, ang tukso, ay biglang nawala. Ang tanging narinig niya ay ang katahimikan. At sa gitna ng katahimikang yon, ang maliit na paggalaw ng buhay sa loob niya. Isang buhay na umaasa sa kanya. Isang buhay na siya lang ang may kakayahang protektahan. Anong klaseng ina ang mag-iiwan sa kanyang anak sa kamay ng isang halimaw? Anong klaseng kapayapaan ang makukuha niya sa isang buhay na binili ng kalungkutan ng kanyang sariling dugot laman? Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay nagbago. Hindi na ito luha ng pagkatalo. Naging luha ito ng galit, ng determinasyon. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Lumapit siya sa bintana at sa isang malakas na paghila, binuksan niya ang kurtina. Ang sikat ng araw ay sumilaw sa kanyang mga mata. Pero hindi siya pumikit. Hinayaan niyang yakapin siya ng liwanag. Kinuha niya ang cellphone na bigay ni Dante. Itinapon niya ito sa pader at nagkapira-piraso ito sa sahig. Pagkatapos, kinuha niyang muli ang simpleng telepono. Nag-scroll siya sa contacts. 2 pangalan, Atty. Romero at Lino Alcantara. Tinitigan niya ang pangalan ng kanyang biyenan. May duda pa rin, may sakit. Pero sa ngayon, kailangan niyang isantabi iyon. Ngunit bago niya tawagan ang sino man sa kanila, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang nakakatakot, pero tama. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya aasa sa iba.
Kinuha niya ang teleponong bigay ni Lino at sa isang iglap, nahanap niya kung paano ito ikonekta sa wifi ng bahay. Binuksan niya ang social media app, hinarap ang camera sa kanyang sarili at pinindot ang Go Live button. Hindi na niya pinag-isipan pa dahil kung mag-iisip pa siya, baka umatras siya. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumigil. Nakatitig siya sa numero sa ibaba ng screen. Isang numero na mabilis na tumataas. Ang bilang ng mga taong nanonood sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang nakaturo sa numero ng abogado ni Dante. Malapit na siyang tumawag para sumuko. Ang daliri ni Hiraya ay nakatapat sa call button. 1 milimetro na lang ang layo. Ang pangalan ni Attorney Sandoval ay tila nangaakit sa screen. 1 pindot lang at tapos na ang lahat. Kapayapaan, pagtakas, pagkatalo. Bigla, naramdaman na naman niya ito. Ang maliit na sipa. Isang paalala, isang protesta mula sa buhay sa loob niya. Huwag nanay. Napapikit si Hiraya. Ang boses na yon, kahit sa isip niya lang, ay mas malakas pa sa lahat ng kasinungalingan ni Dante. Binawi niya ang kanyang daliri. Dahan-dahan, pero may kasiguraduhan. Ibinaba niya ang telepono na parang isang mabigat na kadena na kalalaglang sa kanya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng TV. Nakita niya ang isang babaeng pagod. May mga dark circles sa ilalim ng mata. Ang buhok ay magulo. Ito ba ang ina na gusto niya para sa kanyang anak? Isang duwag? Isang talunan? Hindi. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito galing sa galit o sa takot. Galing ito sa pagmamahal. Isang pagmamahal na mas matindi pa sa kahit anong sakit. Ang pagmamahal ng isang ina. Hindi na siya aasa kay Lino na may sariling multo ng nakaraan. Hindi na siya aasa kay Attorney Romero na nakakulong sa mga batas at proseso. Kung walang kakampi, siya ang magiging sarili niyang sandata. Kung walang boses, siya ang sisigaw. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang delikado, walang kasiguraduhan, pero sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay ito lang ang tama. Kinuha niya ang teleponong bigay ni Lino. Hindi niya alam kung paano, pero nagawa niyang mahanap ang wifi settings at ikonekta ito sa network ng bahay. Ang kanyang mga daliri na kanina'y nanginginig sa takot ay ngayoy mabilis at desidido. Nag-download siya ng isang social media app. Nag-login siya sa kanyang lumang account. At pagkatapos, huminga siya ng malalim. Pinindot niya ang Go Live button. Nanginginig niyang inilagay ang telepono sa ibabaw ng isang mesa, itinukod sa isang libro, at umupo sa harap nito. Walang makeup, walang magandang damit. Tanging siya lang, sa isang simpleng puting bestida na may mga pasa na bahagyang nakikita pa rin sa kanyang braso. Ang view counter sa screen ay nagsimula sa 0, pagkatapos ay naging 5, naging 23, 157, 890, libo. Ang puso niya ay kumakarera. Ito na iyon, walang atrasan. Tumingin siya nang diretso sa maliit na lens ng camera. Iniisip na ang bawat numerong tumataas ay isang taong nakikinig. Hello, panimula niya. Ang boses ay mahina at nanginginig, pero malinaw. Siguro, kilala niyo na ako. Ako yung asawang baliw. Ako yung gold digger. Ako yung sinungaling. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero bago niyo ako husgahan, bago niyo paniwalaan ang lahat ng nababasa niyo online at napapanood sa TV, pakinggan niyo muna ako. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang pangalan ko ay Hiraya Montenegro at ito ang aking kwento. At nagsimula siyang magkwento. Hindi niya binanggit ang tungkol sa money laundering o sa mga dokumento. Masyadong komplikado yon.
Ang ibinahagi niya ay ang katotohanang alam niya sa puso. Ikinuwento niya ang unang taon ng kanilang pagsasama, ang mga pangarap, ang pag-ibig na akala niya'y totoo. Pagkatapos, ikinuwento niya ang unang sampal na itinago ng isang mamahaling regalo, ang mga salitang masasakit na binura ng isang pekeng paghingi ng tawad, ang pagkakakulong sa silid na pinalitan ng isang bagong kotse. Ikinuwento niya ang takot sa bawat gabi, ang pag-iingat sa bawat salitang bibitawan, ang pakiramdam ng paglalakad sa mga basag na bubog sa sarili mong pamamahay. Hindi siya umarte, hindi siya humagulgol. Nagsalita lang siya mula sa puso. Ang bawat salita ay may bigat ng kanyang karanasan. Madaling sabihin na, "Bakit hindi ka umalis?" Sabi niya, tumingin sa camera na para bang kinakausap niya ang bawat isang nanonood. Pero kapag nasa loob ka na ng kulungan na yon, hindi mo na makita ang pinto. Pinapaniwala ka niya na kasalanan mo ang lahat, na ikaw ang may problema, na walang maniniwala sa'yo. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Pero ngayon, hindi na lang ito tungkol sa akin. Doon na nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha, pero hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya lang itong makita ng lahat. May buhay dito, sabi niya. Ang boses ay basag. Isang buhay na karapatang lumaki sa isang mundong walang takot. Isang buhay na hindi dapat matutong manahimik na lang. Hindi ako baliw, mariin niyang sabi. Biktima ako. At hindi na ako matatakot. Hindi na ako mananahimik. Tumingin siya sa camera sa huling pagkakataon. Kung mayroon man sa inyo na nakakarinig sa akin ngayon, na nakakaramdam ng parehong takot, please, huwag kayong sumuko. Hindi kayo nag-iisa. At pagkatapos, pinatay niya ang live video. Napayuko siya sa mesa humihingal, naubos ang lahat ng lakas. Nagawa niya. Kung may maniniwala man o wala, nasabi na niya ang kanyang katotohanan. Para sa kanya at para sa anak niya. Ang unang sinag ng pag-asa ay nagsimula nang tumagos sa kadiliman. Sa loob ng kanyang madilim na library, mag-isang nakaupo si Lino Alcantara. Sa loob ng halos isang linggo, ito ang naging mundo niya. Ang mga bote ng mamahaling alak ay nababawasan, pero ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi. Ang mga salita ni Hiraya. Lahat ng lalaking Montenegro, magaling manloko. Ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Isang kasalanan ng nakaraan. Isang pirma na hindi niya matandaan. Iyon lang ang kinailangan para wasakin ang tiwalang sinubukan niyang buuin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Ricardo. Ang muka ay hindi maipinta. "Sir," sabi nito, "ang boses ay apurahan. Kailangan niyo pong makita to." Kung tungkol na naman yan sa balita, ayoko nang marinig. Walang ganang sagot ni Lino. "Hindi po, sir. Si Ma'am Hiraya." Napaangat ng tingin si Lino. Mabilis na inabot ni Ricardo ang isang tablet. Sa screen, ang mukha ni Hiraya. Walang makeup, ang buhok ay bahagyang magulo. Ang mga mata ay may bakas ng luha, pero puno ng determinasyon. Pinindot ni Ricardo ang play. Pinanood ni Lino ang buong live video. Narinig niya ang bawat salita. Ang kwento ng mga regalo na pantakip sa pasa. Ang pekeng paghingi ng tawad. Ang takot. Ang pag-ibig para sa anak na hindi pa isinisilang. Hindi niya namalayan. May mga luha na ring dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng awa. Ito ay luha ng paghanga. Paghanga sa tapang ng babaeng akala niya'y tuluyan ng sumuko. Sa gitna ng kadiliman, mag-isa itong gumawa ng sarili niyang liwanag. "Ricardo," sabi ni Lino pagkatapos ng video, ang boses niya'y basag. "Ilang views?" "Last time I checked, sir, more than 5 million at mabilis pa pong tumataas." Napatingin si Lino sa bintana.
Ang video ni Hiraya. Ito na yon. Ang armas na hindi kayang bilhin ng pera ni Dante. Katotohanan. Kasabay noon, ang social media ay sumabog. Ang dating hashtag na #Dante the Saint ay napalitan. We believe Hiraya. Laban Hiraya. Protect victims, not abusers. Ang kwento ni Hiraya ay hindi lang narinig. Naramdaman ito ng libo-libong tao. Mga babaeng nakaranas ng parehong sakit. Mga anak na nakasaksi ng karahasan sa kanilang tahanan. Ang video ay naging isang sigaw para sa mga walang boses. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa opisina ni Atty. Romero, may isang babaeng mahiyain na naghihintay. Siya si Melissa, ang dating executive secretary ni Dante. Natanggal siya sa trabaho 2 taon na ang nakalipas ng walang dahilan. Ang totoo, nasaksihan niya ang isa sa mga paninigaw ni Dante kay Hiraya sa opisina. Tinakot siya nito para manahimik. Pero nang mapanood niya ang video ni Hiraya, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Nakita ko po ang ginawa niya. Sabi ni Melissa kay Atty. Romero, nanginginig ang boses. Maraming beses ko na po siyang narinig na minumura at binabantaan si Ma'am Hiraya sa telepono. May mga dokumento rin po ako. Mga kopya ng mga proyektong kahina-hinala na inutusan niya akong itago. Sa kabilang dako, si Lino, na ngayon ay puno ng bagong determinasyon, ay muling binuksan ang kanyang isipan. Ang pirma. Kailangan niyang alalahanin. Ricardo, i-pull out mo ang lahat ng records mula sa linggong iyon. 5 taon na ang nakalipas. Utos niya. Lahat ng meeting schedules, lahat ng emails, lahat ng dokumentong dumaan sa akin. Magdamag silang naghalungkat sa Digital Archives ng Montenegro Corp. At doon, sa gitna ng libo-libong files, nakita nila ito. Isang email mula kay Dante. Ang subject, for signature, Charity Foundation Papers. Naalala ni Lino. Ang sabi ni Dante, ito raw ay mga papeles para sa isang bagong foundation na itatayo ng kumpanya. Isang malaking batch ng mga dokumento. At sa gitna ng mga yon, isiningit ni Dante ang guarantee form para sa Emerald Point Project. Isang patibong. Ang hayop, bulong ni Lino. Ang mga kamao ay nakakuyom. Nilinlang niya ako. Hawak ang email. Isang ebidensyang hindi maitatanggi na may panlolokong nangyari. At ang testimonya ng mga bagong testigo tulad ni Melissa, alam ni Lino na nagbago na ang ihip ng hangin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang numero sa simpleng phone na ibinigay niya kay Hiraya. Nagring ito ng ilang beses. Akala niya'y hindi na sasagutin. Hello? Sagot ng isang boses na pagod pero matatag. Hiraya, sabi ni Lino. Ako to. Isang sandaling katahimikan. Napanood ko, patuloy ni Lino. Ang boses ay puno ng emosyon. You were incredible. Ipinagmamalaki kita. Sir? Hindi. Putol ni Lino. Huwag mo na akong tawaging sir. Lino. Just Lino. At pakinggan mo ako. Mayroon akong ebidensya. Isang ebidensya na magpapatunay na nilinlang niya tayong dalawa. Narinig niya ang biglaang paghinga ni Hiraya sa kabilang linya. Oras na para tapusin ito, sabi ni Lino. Ang boses ay puno ng finality. Sabay nating tatapusin to. Ang araw ng hearing ay dumating. Ngunit hindi ito ang inaasahan ng lahat dahil sa lakas ng hatak ng social media at sa mga bagong ebidensyang lumabas. Ang kaso ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Ang korte ay napalibutan ng mga media van at mga taong may dalang placard na may nakasulat na We believe Hiraya. Pagbaba ni Hiraya mula sa sasakyan, hindi na siya yumuko. Hindi na siya nagtago sa likod ng malalaking salamin. Naglakad siya ng may dignidad, ang kanyang tiyan ay mas malaki na ngayon
at halata na sa ilalim ng kanyang simpleng bestida. Bawat hakbang niya ay may bigat, hindi ng takot, kundi ng paninindigan. Sa kanyang tabi ay si Lino, ang mukha ay seryoso at determinado. Sa likod nila, si Attorney Romero na may dalang isang makapal na folder ng mga bagong ebidensya. Sa loob ng courtroom, nakita niya si Dante. Nakaupo ito sa kabilang panig, nakatingin sa kanya ng masama. Wala na ang peking lungkot sa mukha nito. Ang natira na lang ay purong galit at pagkamuhi. Nagsimula ang hearing. Ang kampo ni Dante sa pamumuno ni Attorney Sandoval ay sinubukang ipinta si Hiraya bilang isang unstable at vindictive na asawa gamit ang mga lumang artikulo at bayad na testimonya. Ngunit nang tumayo si Attorney Romero, nagbago ang lahat. "Your Honor," sabi niya, "we would like to present new evidence regarding the alleged complicity of my client's father-in-law, Mr. Lino Alcantara." Ipinakita sa korte ang email na nahanap ni Lino. Ang email kung saan malinaw na sinabi ni Dante na ang mga papeles ay para sa isang charity foundation. Ang panloloko ay malinaw na malinaw. Sunod na iprinisenta ang testimonya ni Melissa, ang dating sekretarya ni Dante. Nanginginig, ngunit buo ang loob. Ikinuwento niya ang mga verbal abuse na naririnig niya at ang mga kahina-hinalang dokumentong inutos sa kanyang itago. Ang kanyang testimonya ay sinuportahan ng iba pang dating empleyado na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ang bawat ebidensya ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Dante. Ang huling tumayo ay si Hiraya. Umupo siya sa witness stand, kalmado, at nakatingin ng diretso sa hukom. Hindi niya tiningnan si Dante. "Mrs. Montenegro?" tanong ni Attorney Romero. "Maari mo bang isalaysay sa korteng ito ang mga pangyayari noong gabi ng December 24? At muli, ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito kwento ng isang biktima. Ito ay isang testimonya ng isang survivor. Bawat detalye ay isinalaysay niya ng may kalinawan, walang pag-aalinlangan. "That's a lie!" Biglang sumigaw si Dante mula sa kanyang upuan. Hindi na napigilan ang sarili. "She's making it all up! She's crazy! Order in the court!" Sigaw ng hukomay, martilyo'y pumukpok. Tumingin si Hiraya kay Dante sa unang pagkakataon. Walang takot, walang galit. Ang tanging nakita niya ay awa. Awa sa isang lalaking puno ng galit at kawalan ng kapanatagan. Isang lalaking sinubukang punan ang butas sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pananakit sa iba. Sa isang iglap, naging malinaw kay Hiraya ang lahat. Hindi na siya parte ng magulong mundo ni Dante. Malaya na siya. "Hindi na ako natatakot sa'yo, Dante," sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay sapat lang na marinig sa buong silid. Pero ang bigat ay yumanig sa pundasyon ng mga kasinungalingan ni Dante. Pagkatapos ng lahat ng testimonya, ang desisyon ay mabilis. Ang restraining order ay ipinagkaloob. Ang mga ebidensya ng money laundering at corporate fraud ay ipinasa sa Department of Justice para sa isang hiwalay na investigasyon. Ang petisyon para sa custody ni Dante ay ibinasura. Sa labas ng courtroom, habang nagkakagulo ang mga reporter, 2 pulis ang lumapit kay Dante. "Mr. Dante Montenegro, you are under arrest for corporate fraud and perjury," sabi ng isa sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Tumingin siya kay Lino, pagkatapos kay Hiraya. Ang muka ay puno ng hindi makapaniwala. "You can't do this to me. Do you know who I am?" Habang ipinuposas siya, ang kanyang mga sigaw ng pagbabanta at pagmumura ay nawala sa gitna ng ingay ng mga kamera. Napatingin si Hiraya sa eksena. Ang makapangyarihang si Dante Montenegro ngayon ay isang kriminal na kinakaladkad palayo. Wala siyang naramdamang saya, wala ring galit. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara. Tapos na. Lumapit sa kanya si Attorney Romero,
Isang nangiti ang nasa labi. Congratulations, Hiraya. It's over. Idinagdag pa ng abogado, at dahil sa mga krimen na napatunayan sa kanya, sa ilalim ng batas, mapupunta sa iyo ang malaking bahagi ng conjugal assets ninyo. You're going to be a very, very wealthy woman. Tumingin si Hiraya sa abogado. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lino na nakatayo sa tabi niya. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at payapa sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. At sinabi niya ang isang pangungusap na ikinagulat nilang lahat. Hindi ko kailangan ng pera niya. Ang mga salita ni Hiraya ay simple ngunit matatag. Napatitig sa kanya si Attorney Romero, hindi makapaniwala. Pero Hiraya, sabi ng abogado, ito ay karapatan mo. Pinaghirapan mo ito. Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Umiling si Hiraya. Isang mahinang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang kalayaan ko po, hindi nabibili ng pera. Ang kapayapaan ng isip ko, hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Ang tanging gusto ko mula kay Dante ay ang pirma niya sa annulment papers. Iyon lang. Tumingin siya kay Lino na tahimik na nakikinig sa buong usapan. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang pag-unawa at isang bagong level ng respeto. Sa wakas, nakita siya ni Lino, hindi bilang isang biktima na kailangang iligtas, kundi bilang isang babaeng may sariling lakas at paninindigan. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso ni Dante ay umusad at nahatulan siya ng maraming taon sa bilangguan. Ang pangalang Montenegro, na dating simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng eskandalo. Si Hiraya naman ay nagsimula ng bagong buhay. Nanirahan siya sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment, malayo sa karangyaan na dati niyang kinasanayan, pero puno ng kapayapaan na ngayon niya lang naramdaman. Isang hapon, dinalaw siya ni Lino. Hindi na ito ang makapangyarihang CEO, kundi isang simpleng lolo na may dalang isang bayong ng mga prutas. Para sa apo ko, sabi nito, nakangiti. Naupo sila sa maliit na balkonahe, umiinom ng tsa. Pinag-isipan ko ang sinabi mo, Hiraya, panimula ni Lino. Tungkol sa pera. Lino, ayos na po ako. Hindi, putol ni Lino. Tama ka. Hindi mo kailangan ng pera niya. Pero ang perang iyon, marumi man ang pinagmulan, maaari pa rin nating gamitin para linisin ang dumi na iniwan ng anak ko sa mundo. May inilabas si Lino na isang folder. Gusto kong gamitin ang bahagi ng yaman na dapat ay sayo at ang sarili kong pera para magtayo ng isang foundation. Tumingin ito kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Isang foundation na tutulong sa mga babaeng katulad mo. Isang ligtas na lugar para sa kanila at sa kanilang mga anak. Isang lugar kung saan sila makakapagsimulang muli. At gusto ko, dagdag ni Lino, na ikaw ang mamahala nito. Ikaw ang magiging puso at kaluluwa ng lugar na yon. Dahil sino pa ba ang mas nakakaunawa sa kanila, kundi ikaw? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hiraya ang pagdaloy ng isang bagong layunin sa kanyang buhay. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbabago. Ang pagbabagong anyo ng sakit patungo sa pag-asa. Ano pong ipapangalan natin dito? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pananabik. Ngumiti si Lino. May naisip na akong pangalan. Isang pangalan na sumisimbolo sa pag-asa na lumalabas mula sa kadiliman. Makalipas ang isang taon, sa isang maaraw na umaga, isang magandang gusali ang pinasinayaan sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Ang gusali ay may malalaking bintana, isang hardin na puno ng bulaklak at isang palaruan para sa mga bata. Sa harap nito,
Isang malaking karatula ang nakasulat. Hiraya Sinag Foundation, a haven for women and children. Nakatayo sa harap ng mga bisita at ng media, si Hiraya. Ang kanyang anak na si Leon ay ligtas at mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Sa kanyang tabi, nakatayo si Lino, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang mapagmahal na lolo. Hinaplos ni Hiraya ang pisngi ng kanyang anak. Ang lahat ng pinagdaanan niya, ang bawat luha, bawat pasa, ay nagkakahalaga para sa sandaling ito. Lumapit siya sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng inspirasyon. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Panimula niya. Ang kanyang tingin ay inilibot sa mga mukha ng mga babaeng naroon. Mga babaeng may sari-sariling kwento ng sakit at katatagan. Ang pangalang Hiraya ay mula sa isang lumang salita na ang ibig sabihin ay sana. Isang pangarap. Noong nasa kadiliman ako, ang tanging pangarap ko ay makalaya. Ngayon, ang pangarap ko ay mas malaki na. Tumingin siya sa karatula. Pagkatapos ay sa mga taong nasa harapan niya. Ang pangalan ko ay Hiraya. At katulad ng ibig sabihin nito, ako ang pag-asa. Tayo ang pag-asa. 5 taon na ang lumipas. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong lutong cake at ng matamis na halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Ang maliliit na boses at tawanan ng mga bata ay humahalo sa masayang kwentuhan ng kanilang mga ina. Nakatayo si Hiraya sa gilid ng hardin, pinapanood ang lahat. Ito ang 5 anibersaryo ng Hiraya Sinag Foundation. Ang dating isang pangarap na isinilang mula sa sakit ay isa na ngayong buhay na komunidad. Isang tahanan. Mommy, look! Isang 5 taong gulang na batang lalaki na may bilugang mga mata at ngiting kasing liwanag ng araw ang tumatakbo palapit sa kanya. Sa kanyang kamay ay isang piraso ng papel na may guhit. Leon, anak, dahan-dahan! Natatawang sabi ni Hiraya habang sinalubong niya ng yakap ang kanyang anak. Look, Mommy, I drew our family, sabi ni Leon, buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang obra. Sa papel, may 3 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking dilaw na araw. Ang isa ay isang babae na may mahabang buhok. Ang isa ay isang maliit na batang lalaki. At ang isa pa ay isang matangkad na lalaki na may puting buhok. It's beautiful, my love, sabi ni Hiraya. Hinalikan ng tuktok ng ulo ng anak. That's me. That's you. And that's Lolo Lino. Turo ni Leon. And I must say, that's a very handsome drawing of me, sabi ng isang malumanay na boses sa kanilang likuran. Lumapit si Lino Alcantara, hindi na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt. Ang mga linya sa kanyang mukha ay mas dumami na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi nakita ni Hiraya noon. Lolo! Sigaw ni Leon at yumakap sa binti ng matanda. Binuhat ni Lino ang kanyang apo. Kamusta ang paborito kong apo? Habang pinapanood ni Hiraya ang dalawa, ang kanyang puso ay napuno ng isang pakiramdam na hindi niya akalaing mararamdaman niya muli. Isang purong, payapang kaligayahan. Naalala niya ang madilim na library, ang takot, ang pakiramdam ng pag-iisa, ang mga araw na ang tanging gusto niya ay matapos na lang ang lahat. Si Dante ay isang malayong alaala na lamang, isang multo mula sa ibang buhay na nabubulok sa bilangguan. Hindi na siya nakakaramdam ng galit, kundi ng awa na may kasamang pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa dilim na yon, hindi niya sana natagpuan ang liwanag na ito. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya si Melissa, ang dating sekretarya ni Dante, na ngayon ay isa ng program manager ng foundation, masayang nakikipagkwentuhan sa mga nanay. Nakita niya ang mga bata na walang malay na naglalaro,
malayo sa anino ng karahasan. Pinagmamasdan mo ang itinayo mo. Sabi ni Lino, ibinaba na si Leon para makipaglaro muli. Ngumiti si Hiraya. Natin. Itinayo natin to. Binigyan mo ng bagong kahulugan ang pangalan ng pamilya natin, Hiraya. Sabi ni Lino. Akala ko noon, ang legacy ko ay ang mga building at ang pera. Pero ito pala, itinuro niya ang buong paligid. Ito ang tunay na legacy. May isang babae na lumapit kay Hiraya, mahiyain itong ngumiti. Ma'am Hiraya, salamat po ulit sa lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po alam kung nasaan na kami ng anak ko ngayon. Hinawakan ni Hiraya ang kamay ng babae. Hindi ako. Ikaw. Ang sarili mong katapangan ang nagdala sa iyo rito. Nang makaalis ang babae, muling tumakbo palapit si Leon. May dalang isang bulaklak na pinitas niya mula sa hardin. Inabot niya ito kay Hiraya. Kinuha ito ni Hiraya at inilagay sa kanyang tainga. Lumuhod siya para magkapantay sila ng kanyang anak. Mami, tanong ni Leon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Bakit po Hiraya Sinag ang pangalan dito? Hinaplos ni Hiraya ang pisngi ng kanyang anak. Dahil ang Hiraya ay pangarap anak, paliwanag niya. At ang bawat isa sa inyo, ang bawat nanay at bawat bata dito, ay isang sinag ng pag-asa. Niyakap niya ng mahigpit si Leon. Habang nakapikit, dinama niya ang init ng araw sa kanyang balat, ang tunog ng tawanan sa kanyang paligid, at ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Ang pangarap niya noon ay ang makatakas lang. Pero ang pangarap na ibinigay sa kanya ng tadhana ay higit pa roon. Ang pangarap niya ay ang maging tahanan ng mga bagong simula at ang maging isang buhay na patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. At sa wakas, si Hiraya ay tunay ng malaya.